natin ang Diyos. Hallelujah. Alam mo po yung palakpak natin may significance yan. Kasi kapag tayo ay pumapalakpak, remember that your battle is not your battle. Your battle is God's battle. Amen? So ang gagawin natin habang nakikipaglaban si Lord para sa atin, ang gagawin natin, i-cheer natin. Kaya pag pumapalakpak ka, si Lord ginaganahan magipaglaban para sa iyo. Hallelujah. Amen. So bago ko nga, let us declare, tandaan po natin tayo ang propeta sa ating mga sariling buhay. Whatever we declare, yun po ang nangyayari sa buhay natin. Kaya pag sinasabi mo sa sarili mo, kaya mo, ikaw ay magtatagumpay, so it will happen to your life. Kaya never na magsasalita tayo ng negatibo, despite that we are experiencing ng mga bagay-bagay na hindi maganda sa buhay natin. Amen? Sabi nga ng isang pastor, hallelujah, magsalita daw po tayo ng bagay sa ating mga nakikita. Halimbawa, ano ang gusto mo mangyari sa karamdaman mo? Kagalingan, din sa ang sabihin mo, ang kagalingan. Hindi yung karamdaman. Tama? Okay, so with faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am a multi-millionaire. Tayo lahat, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sa presensya ng Diyos, sa piling ng Diyos, nothing is missing, nothing is broken. Sabi mo, all is well. Talapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, tulad po ng ating ginagawa, may series po tayo. In-acronym po natin yung profitableness of God's promises. So, ang ating tinatalakay ay tungkol sa mga pangako ng ating Panginoon. Kanina, narinig natin sa nag-testify na sabi niya, pangako ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? So, ang ating pong pinaka-key verse ay kinuha po natin sa Corinthians. Hallelujah! Ang sabi po ng 2 Corinthians 1:20, for as many as are the promises of God, they all find their yes answer in Him or Christ. For this reason, we also utter the Amen. Amen means so be it to God, through Him, in His person, by His agency, to the glory of God. Ang sabi ng Bible, gaano man kadami ang pangako ng Diyos, ang kanyang tugon ay oo. Walang wait, walang no. Lahat ng sagot ng Diyos ay oo, at ang ating sasalitain ay amen. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, amen. Amen. Kaya kapag nakakarinig kayo ng pangako ng Diyos, agreehan ninyo by saying amen. Kaya yung mga tao na nakikinig lang, nakabulagat lang, parang hindi nagpa-participate, wala pong mangyayari sa atin because the Word of God will only manifest kapag tayo ay umagree, tinanggap, sinampalatayanan natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Kita mo, amen. Praise God. Sabi mo nga, amen. Amen. Hallelujah. So review tayo nung part 1. Tinalakay na po natin the plans of God's promises. Sa Hebrews 10:36 sa Message Translation, tandaan po natin, plano ng Diyos. Hindi ka pa isinilang, may plano na ang Diyos sa buhay natin. At ang plano na yan ay hindi makakasama sa atin, hindi kakapahamak natin, kundi for our own good. Amen? Amen. And then, pangalawa, part 2, tinalakay po natin the remembrance of God's promises sa Luke 1:72 Amplify, na kung may aalalahanin tayo, it should be the promises of the Lord. Have you remembered na yung sabi nga, hallelujah, sa panahon po ni Noah, sabi ng Lord, hindi ko na muli lilipunin ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Kaya nagbigay siya ng tanda, yung tawag natin na rainbow. Na tuwing nakikita po yung rainbow, we are nire-remind tayo ng Diyos sa kanyang pangako sa atin. Tama? So kailangan kung may aalalahanin tayo sa panahon ng problema natin, sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng karamdaman, wala kang dapat aalalahanin kundi
ang pangako ng Diyos sa atin. Pwede ba natin palampakan ang Panginoon? And today, papunta tayo sa part 3 sa the observances of God's promises. Observance means to apply. Pagsasagawa, pagsasabuhay. Amen. Kasi, tingin kayo sa akin. Maraming mga Kristiyano na they just listen. Nakikinig sila, pero hindi isinasagawa. Sabi ko nga, kapag tayo ay may karamdaman, pupunta tayo ng doktor. Tama? Tapos, may findings ang doktor. Ang gagawin ng doktor, rinisitahan ka. At ang gagawin sa'yo, sasabihin sa'yo, bumili ka, at pag nabili mo na ang gamot, i-take mo para gumaling ka. Ang iba, na nagpa-check up, binigyan ng resita, hindi binili, hindi uminom ng gamot, so walang effect. Ganon din po ang salita ng Diyos. Kahit ka nagbabasa, kahit nakikinig ka ng salita ng Diyos, if you don't apply it sa buhay mo, nothing will manifest. Sabi mo nga sa katabi mo, yan ang dahilan. Hallelujah. Kasi ulitin ko, didirektahin ko na po kayo, hindi lahat na lang dito sa loob ay nagsasagawa ng salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kasi minsan may mga tao na, it's because when you are here, sabi ng iba, because we are required to attend. Kasi empleyado ako. Sabi naman ng iba, I am required kasi ganito, puro required. Ang ganda ng dahilan kung nandito ka because you believe in the Lord. Employee ka, hindi ka man employee because you believe in the Lord, that's why you are here. Palampagan natin ang Panginoon. Amen. Mahalaga ang nagsasagawa. Kanina, ang ganda ng sinabi ng ating kapatid ni Sister Mercy, kapatid ng ating butihing pastora. Sabi niya, alam mo, iba pag naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, kasi lalong maniniwala ka sa Kanya, rather na nakikita mo lang na gumagawa ang Diyos sa kabutihan sa buhay ng iba. Iba po yung mismo naranasan mo ang Diyos sa buhay natin. Sabi mo nga sa katabi mo, iba pag naranasan mo. Hallelujah. Sabi mo nga, heaven. Kaya kita may mga nagdudruga, di ba? Praise God, hallelujah. Iba pag na-experience nila, at tunay nga po na tayo din pag naranasan natin ang Diyos, iba din po ang ating mararamdaman. Amen. So the observances of God's promises, Deuteronomy chapter 6 verse 3, sa King James natin kukunin. Ang sabi po doon mga kapatid, hallelujah, hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of the fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Ang ganda ng sinabi po ng Diyos, sabi niya, i-observe nyo, isagawa nyo, isabuhay mo para ang pangako ng Diyos sa iyong mga magulang ay iyong maranasan at marating mo ang promised land na nag-flow yung milk at saka honey. Hindi literal yon na para may ilog ng gatas. Hindi literal na para may ilog ng puluputyutan. Kundi ang ibig sabihin, ang lugar na yun because plenty of animals, maraming baka, maraming mga herds, kaya maraming gatas. At dahil yun ay maraming puno, maraming mga bees, kaya maraming honeybee. Are you following? Hindi literal yun na parang makikita mo talagang batsa-batsang gatas. It implicates na maraming hayop sa lugar na kanilang pupuntahan, which they called it Promised Land. Sabi mo nga ulit, Promised Land. Promised Land. Inuulit-ulit ko, dadandali ko kayo. Ayaw ng Diyos na nasasaktan tayo. Ayaw ng Diyos na naghihirap tayo. Sabi ko nga, from Egypt, kaya inalis ng Diyos ang Israelita from Egypt kasi ayaw ng Lord na ang kanyang mga anak nahihirapan. Ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak pinaparusahan. So inalis sila sa pamamagitan ni Moses sa Egypt. At ang Egypt to Promised Land is only 11-day
journey. Ulitin ko ha, 11 araw lang na paglalakbay mula sa Egypt papuntang Promised Land because God want them na makarating sa Promised Land. Dahan-dahan lang tayo para magawa natin yung background. Are you here? Ano ang nangyari? Matigas ang ulo ng mga Israelita. Salamat na lang, ang mga miyembro dito, mababait. Palakpakan natin ang Panginoon. What happened to the Israelites? Instead, na marating nila ang Promised Land for 11 days lang ang dadaan, it took them for 40 years in the wilderness bago nila marating ang Promised Land. Ulitin ko ha, dapat 11 araw lang, pero inabot sila ng 40 years. 40 years sa wilderness. Why? Because they were all stubborn. Didiretsahin ko kayo. Gusto ng Diyos na pasaganain ka. Gusto ng Diyos na paunlarin ka. Kaya lang minsan ng iba hindi nakakarating sa pagsagana kasi masya siya buntok. Sabi mo sa katabi mo, wala yan dito. Pumalagpak ang mga mantikas ng ulo. Praise the Lord. Sabi ko sa inyo, makinig kayo. Huwag kayong palaklang ng palakpak ng palakpak. Are you here, church? O sige, palakpakan na natin ang Panginoon. Natakot na tuloy yung ibang pumalakpak. Praise God. Hallelujah. So ngayon, mga kapatid, tandaan po natin, sa 40 years na yan, marami ang naghangad ng pangako ng Diyos, pero hindi sila nakarating. Bakit? Nilamon sila ng lupa. Lahat ng mga matitigas ang ulo, bumibiyak ang lupa at nilalamon ang mga tao. Mabuti nga ngayon, wala yan ngayon eh. Kasi kung ngayon, pag may matigas ang ulo, bumibiyak ang lupa, lahat tayo wala na. Parang ayaw nyo aminin. Hindi ko sinabing kayo, ako, tayo lahat. Eh, sabi ng Bible pa sa wilderness, libo-libo ang namatay sa kanila dahil tinuklaw sila ng mga ahas. Bakit, Pastor? Anong dahilan? Matigas ang ulo. Alam niyo po ang dahilan kung bakit tayo nagkakaproblema? Masyas ka buntok. Ay, nako. Ayaw nila ang ganitong mensahe. Praise God. Uulitin ko. Sabi ko nga, kita mo, ang mga nagkakaproblema, sinabi na nga, huwag kang kumain ng kolesterol. Pag may handaan, kain-kain ng mga crispy pata, mga sugpo, mga alimango. It is true. Kasi alam niyo po mga kapatid, masarap ang bawal. Pero hindi niyo ba alam na lahat ng bawal nakakasama? Ang bawal na pag-ibig, masarap, pero nakakasama at nakakasira. Praise the Lord. Bawal ang alak, pero masarap. Bawal ang sigarilyo, pero para pagkatapos mo kumain, naglalaway ka, lumalabas yung mga rabies mo. So para bang avoidable sa atin, para hindi mahirapan. Pero don't you know, tingin kayo sa akin, subukan mo wag mo uminom, makakabuti sa'yo. Subukan mo wag manigarilyo, makakabuti sa'yo. Because, hallelujah, walang plano ang Diyos na bawal ikakasama kundi para sa kabutihan natin. Alam niyo po, kasi nagagalit lang sa akin eh, kasi straightforward daw ako eh. Alam niyo po yung mga naninigarilyo, hindi na mabuhay ng 60, 30 lang. Maniwala kayo. Lahat ng mga aksidente may kinalaman ng alak. Kung mahal mo ang pamilya mo, kung mahal mo ang asawa mo, mahal mo ang iyong anak mo, mahalin mo ang sarili mo by avoiding those things that could destroy your life. Sabi mo, I like that. Pumalagpag ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. And it's a time.
Kaya sabi ng Bible, observe. Observe natin. 4 na bagay ang ibibigay ko sa inyo. Pero basa muna tayo sa Tagalog para magkaintindihan tayo. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupain inyong paruroonan upang ariin, which was the promised land. Verse 2, na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at kanyang mga utos na aking inutos sa iyo at sa iyong mga anak. At sa mga anak ng iyong mga anak, in other words, mga apo. Tama? Tingin kayo, gusto ng Lord, lahat masunurin mula sa magulang, anak hanggang apo. Hallelujah, diretso tayo. At sa mga anak ng inyong mga anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang iyong mga araw ay... Sino gusto mo mabang buhay? Sabi mo sa katabi mo, sundin mo lang si Lord. Ngayon, baliktarin natin. Kung bisa kang mate, gusto mo lang mamatay, ang gawin mo lang, sige, ituloy mo lang yan. Ako po, hindi ako nananakot na pastor, pero nagsasabi ako ng realidad. Kahit po unbeliever lumalapit sa akin kasi I'm very approachable person. Hindi po ako masyadong stricto tingnan. Pag ako naka-short, pag ako ay nasa bahay, normal akong tao. Ibig sabihin, pastor, pag nasa pulpit ka, abnormal ka, hindi. Ang sinasabi ko lang, para bang namumuhay ako ng normal. Eh ngayon, may mga kaibigan ako, mga lasing ko yung mga kapitbahay ko doon noon. Pag dumadaan ako, pastor, shot. Lagi ko sinasabi, oh, friend, alam mo yan na hindi ako umiinom. Pero if you want me to drink, binaba ko ng soft drinks, uupo akong kasama nyo, alak ang inyong iniinom, pero sa akin soft drinks. Ang ginagawa nila, binibili nila ako ng mega para tumagal-tagal. Tapos sabang nagiinuman, ang dami nilang tanong regarding sa langit, regarding sa impyerno, ang dami nilang tinatanong. At mayroong isang mayaman doon na mayroon siyang welding shop. Ibig sabihin ng welding shop na maraming nagpapagawa ng papa-welding, mayaman siya, may kaya. At ito pong lalaki na ito, ang sabi niya, pastor, hindi yan ang asawa ko. Mayroon akong kulasisi. O kako, pet lover ka pala. Sabi ko, pet lover ka. Sabi niya, na-aksidente ko, pastor. Kako, ano nangyari? Nabuntis ko. Ngayon nagdadalang tao yung aking kabit. Ano po ba ang pwede kong gawin? Kasi balak namin ipalaglag yung bata. Sabi ko sa kanya, kapatid, si Lord pro-life. Kung makikinig ka sa akin bilang lingkod ng Diyos, huwag mong ipalaglag ang bata dahil may bunga yan kapag ipalaglag mo. Ano gagawin mo, pastor? Aminin mo sa asawa mo na may kulasisi ka. Humingi ka ng tawad. At pangako ka na puputulin mo na ang relasyon mo sa kulasisi mo. Magpatawaran kayo. At kausapin mo ang kulasisi mo na tatapusin nyo na ang inyong relasyon. Kaya lang ang inyong magiging anak, susuportahan mo na lang para maayos ang iyong pamilya. Kasi kapag ipalaglag mo ang iyong anak sa kulasisi mo, buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. Hindi sila nakinig. Umabot kami pastora ng alas 12 ng gabi. Nakipaghampangan ako. Akala ng mga tao nagiinom din ako. Umiinom naman ako kaya lang soft drinks. Sila, duling-duling na. Ang buwan, umiikot na. Ako, okay pa. Praise the Lord. After that, nang inuman, naghiwa-hiwalay kami. 1 o'clock sa madaling araw, pinuntahan niya ang kanyang kulasisi. And they continue what they plan. Pinalaglag ang bata. They don't listen, the servant of God. Alam niyo po, pagdating ng alas 3, oras lang ang pagitan. Sinugod siya sa AU. Kumatos agad. Pinatawag ako.
Hindi naman ako may kasalanan. Nakita ko doon, hindi na ako, pero umiiyak. Binulungan ko siya. Doon sa ICU. Sabi ko, bro, I told you, I'm not here to pray for you para gumaling ka. I'm here to remind you that you refuse to listen. Hindi ko na pinag-pray. Bakit? Una, nagagawan niya. Ayaw mo magpabawal, huwag mo kaming istorbohin. Alam niyo po, tumutulo ang kanyang lo kasi hindi na siya magagalaw, kumatos. Sabi ko, bro, bahala na sa'yo ang Diyos kung bubuhayin ka o papatayin ka. At alam niyo po, mga kapatid, paglabas ko mismo sa ano po, mga kapatid, sumunod siya. Dahil, bakit mga kapatid? I'm not kidding. Totoo, realidad yan. Pag hindi ka nakinig sa Diyos, delikado ka. Sabi mo nga sa katabi mo, pakabibingihin ka. Sige, palakpakan natin. Ulitin ko, hindi ako nananakot. I'm telling you, sa isang istorya sa buhay. Sabi ko nga sa kanya, huli na ang lahat, bro. Kahit umiyak ka dyan, kahit dugo ang inuha mo, huli na ang lahat. Kasi bawat mali na ginagawa natin has a consequences. Pero kapag tayo mabuti ang ating ginagawa, mabuti ang bunga. Amen. Diretso tayo, praise God. Lalawig ang buhay natin. Dinggin mo nga, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo. Tama? Sabi niya, ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi na gaya ng mga ipinangako sa iyo ng Panginoon. Siyempre, walang mamamatay, so dadami. Amen? Ang sarap kaya na pag nagre-reunion, 300 kayo. Walang nababawas. Ang sarap ng pamilyang kumpleto, tama? So sabi mo nga sa katabi mo, buo. Kung gusto natin ang pamilya na walang malagas, pakinggan nilang ang Panginoon. Na Diyos na iyong mga magulang sa lupaing ibinubukalan ng gatas at pulot. Verse 4, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay siya mong Panginoon. Verse 5, hallelujah, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Sa buong pagkatao natin, mahalin natin ang Diyos. Verse 6, at ang mga salitang ito na aking inutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong, huwag lang sa itainga, ilagay natin sa puso. Verse 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong salitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo ng iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. In other words, ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay lifestyle. Pero dalandaan tayo, huwag kayong magagalit sa akin, mahal ko po kayo lahat. Ang pagtuturo sa anak is setting by an example. Ang anak ay hindi nakikinig kapag sinabi ng magulang, anak, huwag kang magbibisyo, masama ang bisyo. Pero ang anak nakakikita na ang tatay niyang nagsasabi, marami pang bisyo. Parang marami tumatawa. Sabi mo nga sa katabi, parang nakakarinig ka. Hello? Ngayon, tanungin niyo ako, Pastor, makikinig ba ang aking anak? Hindi. Kasi ang nakikita sa'yo, yun ang kanilang tutularan. Tulad sa akin, pag sinabi ko, anak, huwag kang mambabae, maniniwala ka na kung ako hindi babaero, lalakiro lang. Ay, di pero praise God. Pero alam niyo po, mabuting makita natin at maintindihan kasi walang credibility ang pagdidisiplina mo sa anak kung ikaw mismo ang sinasabi mo ay hindi nakikita sa iyo. Yun ang sinasabi ng Bible. Umupo ka man, nakahiga ka man, nagkukuyakoy ka man, ituro mo sa iyong mga anak, pero hindi ibig sabihin na laging other teaching, kundi
lahat ng bagay, whatever you do, sana makita ng anak mo at ng asawa mo na ikaw ay gumaganap ng salita ng Diyos. Imalagpag nga ulit ang mga anak ng Panginoon. Diretso tayo. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga pagiging pinakatali sa iyong noo. Ang tawag dyan, plateria. Ang mga verse nun sa Bible, itinatali sa noo nila, itinatali sa kamay parang bracelet. Sa atin pa lang, di ba, may mga Bible verse, mga nakalagay, God loves you, tapos nakalagay dyan parang bracelet or bowler. Sa kanila nilalagay nila para wag nila makalimutan ang Word of God. Bakit? Kasi napakahalaga ang salita ng Diyos. Okay, matatapos na ako. Huwag kayong mag-alala. Praise God. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Bawat wall sa bahay, sa CR, praise the Lord. Alam niyo po, may napuntahan ako na bahay na ang daming mga placard sa CR, nakalagay doon, malinis na pinasukan mo, malinis na lalabas ka. Pagpunta ko doon sa may lababo, kinainan mo, hugasan mo. Sabi ko, matindi. Kasi kahit bisita, dahil nababasa, alam ang patakaran ng bahay. Pero ang sabi ng Bible, sa Bible times, for you to be reminded, ilagay mo sa mga pintuan sa kwarto ang salita ng Diyos, kasi kahit nasa kwarto ka, nasa CR ka, saan ka mang lugar sa bahay mo, nare-remind ka sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba na yung aking salamin na malaki doon, pastora, may nakalagay doon, lagi mong tandaan, pastor ka. Kaya tuwing nananalaming ako, oo nga, pastor ako. So I always be reminded, tama. Mahalaga yung nare-remind tayo. Praise God. Alam niyo po ba yung mga truck ninyo? Nagre-remind yan, hindi lang pulis. Pag nabasa ng pulis, ako nga madalas ako, ginagala. Pag pinara ako, bibigay ko ang lisensya. So, kompleto po ako, kaya nakakalayo-layo ako. Hindi po ako, law abider po ako. Ayoko magbiyahin na mayroon akong problema. Praise God. Pag chine-check ang lisensya ko, may idea ako doon, sasabihin ng pulis, pare po ba kayo? Sabi ko, opo. Mano po. Nagmamano sila sa akin, sasabihin nila, diretso po kayo. Hallelujah. So alam niyo po mga kapatid, iginagalang nila ang pare. Hallelujah! Yung mga sasakyan, si Pastor Noel nakasakay. Ang nakalagay doon sa ano ay Christ. May Christ doon sa kanilang sasakyan na FB. Praise God! May violation kasi tumakbo sila na para bang hitting the red light. Hinabol sila ng pulis nung mabasa ng pangalan. Nilapitan. Pare po ba kayo? Sabi ni Pastor Noel, oo. Sabi niya, diretso na ho kayo. Alam niyo po ba na ang mga sticker na yan, yung truck ng God's paper, pag nababasa ng tao, nare-remind sila na Kristiyano ang mga nakasakay, Kristiyano ang may-ari. Are you a church? Hallelujah! So mahalaga na mayroon tayong ganito. So mga nanay at mga tatay, maglagay tayo ng mga verse sa bahay. Nasabihin natin, love your God with all your heart. Lahat, kung ano ang pwede mong ilagay. Ang iba, nakalagay sa CR, cleanliness is next to godliness. Tama. May mga nakalagay na ganyan. Pero ulitin ko mga kapatid, sa kanila napakahalaga na ma-remind sila sa Word of God because the Word of God, yun ang magbibigay sa kanila ng tagumpay. As what I promised, we have just 4. L. 4 lamang po na L. Sige, next, kapatid. Number 1, live with God who promised. Mamuhay ka kasama ang Diyos na nangako. Tama? Amen. Praise God. Pag sinabing mamuhay, basa tayo. Hallelujah. So number 1, sabi niya sa 6:2 sa Good News Bible, as long as you live, you and your descendants are to honor the Lord, your God, and obey all His laws. Yun ang sabi ng Bible. Habang nabubuhay ka, gawin mo ang mga kautusan ng Panginoon.
Hindi sinabing 6 months lang. Hindi sinabing 2 months lang. Habang buhay ka. Praise God. Hallelujah. Isagawa mo ang utos ng Diyos at ang sabi ng Bible nga, tulad ng sinabi ko, live with the Lord who promised. Sabi mo nga sa katabi mo, mamuhay ka. Praise God. Tama? Ibig sabihin, dikit ka sa nangako. Hallelujah. Pero tingin kayo sa akin, sabi naman ng iba, Pastor, sino ba talaga nagbibigay ng sakit? Si Lord ba? O ano ba? Sabi ko sa kanya, are you a church? Mahalaga ko kasi marunong tayo makinig sa lingkod ng Diyos. Si Pastor Amy, si Pastor Hinaro, wala silang sasabihin na ikakasama mo. Lahat ng instruction nila sa'yo, paalaala sa'yo ay pawang sa ikabubuti ng lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, I love my pastora and pastor. Sige, palakpakan natin ang ating mga lingkod. Hallelujah. Next. Love the God who promised. Mahalin natin. Basa tayo. Praise God. Sabi ng verse 5, love the Lord your God with all your heart, your soul, all your strength, sa buong buhay. Tingin kayo sa akin ulit. Anong ibig sabihin niya, Pastor? Di ba pagmahal mo ang asawa mo? Pag alis mo pa lang, gusto mo na umuwi agad. Wala kang inisip kundi siya. Lahat ng babae nakikita mo siya. Wow! Grabe naman! Hallelujah! Pag nakakita ka ng ubas, gusto mo bumili dahil sa kanya. Lahat ng nakikita mo dahil sa kanya kasi in love ka, tama? Pero pag ganit ka, nakikita mo, kutsilyo pa rin. Kasi gusto mo patayin. Gusto mo patayin yung asawa mo. Pero ulitin ko, if you really in love, wala kang inisip, wala kang nasa puso, wala kang gagawin, kundi siya. Ang ibig sabihin, love the Lord your God with all your strength, mind, and soul. Ibig sabihin, the way you think, dapat nag-drive ka, isipin mo, gagawin ko ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ka man pumunta, isipin mo para sa karangalan ng Diyos. Amen. Isipin natin. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, tulad sa aking asawa, laging sinasabi, mahal, pagtanggalan man tayo ng ipin, tanggalan mo ako ng ipin, tanggalan rin kita ng ipin, para parehas tayo walang ipin. Sabi ko sa kanya, never mong isasalang-alang ang Panginoon. Always remember that the Lord is the center of our family. Amen? Praise God. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, I like that. Kaya mga kapatid, mahalaga na mahalin mo ang Diyos. Bilhin mo, kita mo ang mga nagmamahal kay Lord. Katatapos lang ng linggo, gusto na naman linggo. Excited sila lagi sa church. Excited makinig ng Word of God kahit tinatamaan. Pero hindi nagmamahal kayo nung sasabihin, nagsisya ako, bakit ngayon pa ako nakakatimpisay, ang pastor pala ang darating. Pero alam niyo po, mayroong church na they never invited me. Hindi sila nag-i-invite sa akin kasi matapang ako mangaral. Mabuti nga, pastora, in-invite pa ako paulit-ulit eh. So, kinaho ako dito at saka pamilya ko na kayo. At alam niyo po ba na hindi ako ini-invite? Si Pastor Noel, nagkataon na siyang in-invite at hindi nangyari. Bigla akong tinext, Pastor Lito, hindi ko mararating yung aking speaking engagement, ikaw ang dumating. Excited sila lahat. Akala nila si Pastor Noel ang darating. Ako ang dumating. Sabi naman ng mga may magbubulong, Rugo. Hallelujah. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, pag nasa church kayo, huwag kayong mag-expect na tamaan. Ang i-expect ninyo kung may karamdaman ka, gumaling ka. Ang i-expect mo, makatanggap ka ng biyaya. Kasi may mga pumupunta sa church, tatamaan na naman tayo, sister. Ibang expectation, hindi, nandito tayo para tumanggap ng blessing ni Lord. Amen. Palapakan natin. Sabi mo nga, mahalin mo ang Diyos. Praise God. Kita mo mga nagmamahal, sa wallet, praise God, mayroong picture, sa unan, bago matulog, kinikis. Oh, grabe ano. Pero pag nag-away, sobra. Hallelujah. Parang sweet pag walang problema, pero sour kapag nag-away. Hallelujah. Sabi ko nga sa asawa ko, 50-50
bilang mahal, huwag tayo masyadong nagmamahal kasi pag nag-away tayo, ako in fact ayaw ko magpatawag ng daddy. Ang lula ni Joy, ang tawag nanay. Ang mama ni Joy, ang tawag ay mama. Wala na kami choice kundi daddy at saka mami. Ang pagkaintindi ko kasi pag daddy at mami, hindi ka na kumakain ng tuyo. Tama? Praise God, na para sasabihin ng anak, Daddy, bakit ang Lucky Me? Hindi bagay. Daddy, Lucky Me ang ulam. Pero no choice. Praise God. Kaya napilitan ako, ang gusto ko talaga patawag tatay. Mas gusto ko para bang intimate, tatay. Parang gusto ko yun. Amen? Hallelujah. Walang choice. Kaya yung anak namin, sasabihin naman ng asawa ko, mahal. Wala nang gatas. Mahal kasi mahal. Kaya sabi ko, papalitan natin yung tawagan natin. Kasi niya bakit? Kasi lahat na lang mahal. Kasi ang tawagan namin mahal. Pag tinawag niya ako mahal. Pag tinawag ko siya mahal. Kaya lahat mahal. Kaya sabi ko, palitan na lang natin. Anong ipapalit mo? Sabi ko, palitan na lang natin ng mura. Kasi, ang deklarasyon nangyayari. Praise God. Di ba what you declare? What you possess? Pag tinawag mo mahal, wala nang laman ng rep. Mahal. Praise God. Pero alam niyo po, mabuti ang Panginoon. Amen. Pag mahal mo ang Panginoon, wala kang iisipin na kundi para sa kapurihan niya at para sa kanyang kadakilaan. Hallelujah. Last one. Tapos na po tayo. Learn about God who promised. Pag sinabing learn, aralin mo. Salamat sa mga nag-aranas. Dahil ngayon kilala mo na ang Diyos. Totoo pala siya. Bakit? Kung hindi ka nagkasakit, hindi ka naniniwalang totoo siya. Hallelujah! Pero ulitin ko mga kapatid, God will let you experience. Pero tingin kayo sa akin. Hindi lahat ibig sabihin na gusto mong maranasan si Lord sa negatibong bagay o negatibong pamamaraan. Pwede mong maranasan si Lord sa magandang pamamaraan. Halimbawa, hindi mo naman kailangan para makilala si Lord, dadaan ka sa karamdaman, para makilala mo si Lord, dadaan ka ng kahirapan. Pwede mo makilala si Lord na dumaloy ang pagpapala na hindi mo inaasahan. You will experience. Sabi mo sa katabi mo, ayoko ng negatibo. Gusto ko pagpapala. Alam niyo po ba sa akin mga kapatid, hallelujah, ako positibo halos lahat. Kaya ang una kong milagro na nangyari sa akin, di ba? Pinatuto ko na sa inyo na noon, mahirap akong pastor. Ang offering 5 piso. Kasi binabaha yung Tagaytay, Rizal. Pag bumaya, naglilikasan ang lahat ng libro, natitira 2 na lang. Kaya pala hindi lumikas kasi wala rin malipatan, mahirap din. So magpapatuloy kaming gawain, 3. Mag-offering piso. Ang isa 2 piso, ako 3 piso kasi pastor. May 5 piso kami. Ang Lucky Me 6 pesos. Hindi makabili ng Lucky Me. Alam niyo po ang ginawa ko? May karoon ako katiting na bigas na andun sila. Sabi ko, paparamdam ako sa kanila, nahirap na ang pastor na nilugaw ko. Maingi ako sa kusina. Hindi pa sila umaalis, inaantay ang lugaw. Akala ko silang maaawa sa akin kasi naglulugaw. Ako palang naawa kasi 1 linggo na silang hindi rin kumakain. Katindi ng hirap ng buhay dati. Praise the Lord. Nasubukan ko magkape, pastora, dahil walang asukal, asin ang akin nilagay. Nag-experiment ako. Mahirap po ako dati, mga kapatid. Giri mo, 2 linggo na po ako hindi kumakain. Hindi naman pwede manghingi at mangutang. Kasi pastor ako. Nagalit na ako sa Lord. Lord, kung ikaw yan! Tinawag mo ako magpastor, magpakatotoo ka. Inilata ko mga kapatid, walang kalaman-laman yun, lata ng biscuit. Sabi ko, totoo ka. Mahinang-mahina na ako kapatid. Pag tumatayo ko, nandahan na. Biri ko 2 linggo na rin ako hindi dumudumi. Kasi walang pumapasok. Ang hirap ng buhay. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi ko kay Lord, Lord, kung totoong tinawag mo ako magpasok,
Magimaya ka! Aba mga kapatid, nung sipahin ko yung lata, hindi na tumunog. Nang binuksan ko, puno ng bigas, mainit pa. Sabi ko, Lord, totoo ka! Amen? Ulitin ko, you can experience God even not in a negative ways. He can prove that He is God in a positive way. Sabi ko nga, pagpapala, lapit. Palapakan niyo ang Panginoon. Praise God. Promise, learn. Basa tayo. Hallelujah. Teach them to your children. Repeat them to you. Sabi niya, repeat them when you are at home. Kaya, sabi doon, learn. Ang sarap po mga kapatid maranasan ng Panginoon. Tingin ko kanina, sinabi ko kay tatay, kasi na-operahan siya, nakakwentuhan ko kanina. Sabi ko, alam niyo po ba, na hindi natin masasabing victorious tayo kung hindi tayo galing sa battle. Iyada na kuhan, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na nagtagumpay ka na wala kang dinadaanan na laban. Walang nagsabi, champion ako! Saan ka lumaban? Wala! Mahirap maging champion ang wala kang patimpalak or contest na pinanggalingan. Tama? So ulitin ko, mga kapatid, praise God. Kaya tayo victorious kasi may Diyos na nangako sa atin. Last verse, hallelujah. I like that. Deuteronomy 6:6, God's Word translation. Take to heart these words that I give you today. Sana, live, listen, learn. Ano pa yung isa? Pag uwi ninyo, love, isa puso natin. Dahil pag isa puso ninyo, sasabihin ko sa inyo, mararanasan mo ang matagumpay na buhay. Hallelujah. Tayo lahat. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. God is good sa buhay po ng bawat isa. At naniniwala ako na ang Panginoon ay mabuti sa atin. Church, ako po, nakaka-discern ako sa mga nanay. Kanina, pre-praise pa lang po ako mukhang para mayroon ng gusto mag-emote, gusto nang umiyak. Alam niyo po ba na, sabi ko nga lagi sinasabi, ang luha, ang tanging lingwahe na naiintindihan ng Diyos. Alam niya yung bawat patak ng luha natin. Alam niya kung ano ang mga dinadaanan natin. At naniniwala po ako na wala isa sa atin na walang pangangailangan sa Panginoon. Tulad ng sinabi ni Pastora Amy kanina, whatever we ask in the Lord, it will be given unto us. Alam niyo po, ako, may panahon din na emotional ako. Siyempre, tao din ako. Sabi ko, darating na naman ang Pasko. Kasi nung wala po ako asawa, para hindi niyo po alam, ako po ay pumupunta sa madamong lugar, yung walang tao, and isolate myself. I would rather choose to isolate myself. Kaysa naandun ako sa bahay, nakikita ko yung kapitbahay ko, kumpleto ang nanay, tatay, mga anak. Ang sarap, nagkakasiyahan sila samantalang ako, wala na akong nanay, wala nang tatay. Alam niyo po ba na you cannot enjoy Christmas kapag broken ang family? You cannot enjoy your Christmas kapag wala ang iyong mga mahal sa buhay. Kaya pag dumarating ang Pasko, para bang nag-iisip na naman ako, saan na naman ako pupunta dito, Lord? Kasi alam niyo po ba mga kapatid, ang pamilya ang nagiging inspirasyon natin para lumaban, para magpatuloy, at para lumaban sa buhay na ito. Amen? Alam ko sa mga nanay na narito, mga tatay na narito, wala kayong ibang hinangad kundi ang kapakanan ng inyong mga anak. Especially this coming Christmas. Sabi ko nga sa mga anak na mga tinuturuan ko, pinangaralan ko, sana ngayong Pasko, mabigyan mo ang nanay mo at tatay mo ng bagay na hindi pa nila naranasan kailanman. It will make their hearts to be happy. Hallelujah. At ang mga magulang naman, maibigay natin ang gusto natin para sa ating mga anak. Amen?
So, praise God. Hallelujah. Sa mga may karamdaman, ikakat natin yung espiritu ng cancer. Espiritu ng karamdaman. Ipag-pray natin na wala isa sa atin ang makaranas sa mga balak ng kaaway, kundi only the blessing of God will manifest in this place. Hallelujah. Praise God. So if you have that prayers, you can come forward and we will pray for you. Habang inaawit natin na ang awit na ito na sige, let's continue, church. The presence of God is here. Awitin natin na alam ko may magagawa ang Diyos. Sa atin, mahihirapan tayo. Sa atin, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. If you really believe the Lord, hallelujah, thank you God, naniniwala ako na walang imposible sa Diyos na sinasampalatayanan mo. And I firmly believe na kung may lahi kayo ng alta presyon, high blood, at mataas na blood sugar, ikakat natin at sa pamilya mo hanggang sa magiging mga anak mo, hindi na dadaloy ang gayong mga karamdaman. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Magagawa ang Diyos. Sige, church, lift up your hands. Hallelujah. If you believe the Lord, kumay. Rabo! Hallelujah! Ang Diyos, kung ako'y magtatapag. Come on, church! Pakinggan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Hallelujah! Hallelujah! Sige, church naman, huwag mong ibababa ang iyong kamay. May ginagawa ang Diyos sa atin. Hallelujah! Oh, Jesus! Alam ko may magagawa. Sige, church, hallelujah! The Lord is moving. Hallelujah! Oh, Jesus! Come on, the presence of God is here. Magagawa ang Diyos. Hallelujah! Come on, church. Hallelujah! Magtapat ka lang sa Panginoon. Hallelujah! Wala kang hihilingin o hindi ka ibibigay. Mabait ang Diyos sa'yo. Mabuti ang Diyos sa'yo. Hallelujah! Come on, church. Hallelujah! Gawa. Sige po, minsan pa. Hallelujah! Come on, church. Hallelujah! Pastor Ron, let's pray. Hallelujah! Kung may magagawa. Come on, church. Hallelujah! Ang Diyos. Hallelujah! Alam kong may magagawa. Kung may magagawa ang Diyos. May magagawa ka sa cancer, Panginoon. May magagawa ka sa bawat karamdaman. Hallelujah! Sa Kanya ay susunod. Alam kong may. Awitin natin sa English, hallelujah. I know the Lord, hallelujah. Oh, Jesus. I know the Lord will make a way. Sige, church, the presence of God is here. Oh, Jesus, hallelujah. I know the Lord will make a way for me. If I live, if we live, hallelujah. If we live a holy life, show
minsan pa I know the Lord. Hallelujah. May ginagawa ang Diyos sa pamilya ninyo, church. Come on. Oh, I know the Lord will make a way. Hallelujah. Sige, church. Hallelujah. Hallelujah. Continue to praise the Lord. Buksan mo ang iyong bibig. What do you want God to do to you? Hallelujah. Hallelujah. Alam mo ang mga luha nila, Panginoon. Alam mo kung bakit sila umiiyak. Hallelujah. Yakapin mo sila, Panginoon. Oh, Jesus. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Awitin natin sa Kapampangan. Hallelujah. Oh, Jesus. Apalo ko at ilingin uhaing Gino. Apalo ko at inang dewa in Gino. Hallelujah. Apalo ko at inang dewa in Gino. Hallelujah. Apalo ko, naman church, sige po. May ginagawa ang Diyos sa ating church. Hallelujah. Make it a prayer. Oh, Jesus. Minsan pa, apalo ko, Panginoon. Oh, apalo ko. Atin ang waing Ginoo. Hallelujah. Apalo ko atin ang waing Ginoo. Ing ako maus ko. Hallelujah. Ing ako maus ko. Ing Ginoo nagkibande. Yes, Lord. Hallelujah. Oh,
Sa Kanya ang susunod. Alam ko na'y ginawa na ang Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. May I request everyone to lift up our hands all? Ngayon, puputulin natin ang anumang sumpa ng karamdaman at wala nang isusugod sa ospital. Dahil ang mga bagay na yan ay gawa ng kaaway para tayo igupo, pero wala siyang magagawa dahil anak ka ng Diyos, mahalaga ka sa Panginoon at mahal ka sa Panginoon. Hallelujah. Come on, lift up your hands. Rabasanda, Rabasiko, Rababayande. Right now, in the name of Jesus, ang espiritu ng cancer ay aming pinawawalan ng bisa, aming pinuputol, Panginoon, aming pinapalayas, and right now, spirit ng cancer ay aming kang inuutusan na lumabas in Jesus' name. Hallelujah. At ang lahat ng iyong mga anak na narito, Panginoon, hallelujah, ay wala ng alta presyon, Panginoon. Wala ng mataas na sugar, Panginoon. Inonormalize mo ang kanilang mga katawan para sila makapaglingkod ng mahaba sa church, Panginoon, even to their family, Panginoon. I pray that cover them with your precious blood at lahat ng mga gawa ng kaaway, plano ng kaaway ay hindi namin ipinapahintulot sa bawat buhay ng bawat isa. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will all be happy because we are protected by you, Panginoon. Salamat at wala kaming hiniling sa oras na ito na hindi mo pinakinggan because you are a good Father. You are a good God sa buhay namin. And right now, Lord, I open the windows of heaven at ibuhos mo ang lahat ng pagpapala sa kanilang mga buhay, pagpapalang financial, physical, spiritual, emotional, lahat ng aspeto ay pinagpala mo, Panginoon. We thank you for your promise and we hold on to your promise. Thank you. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Diyos.